bading, badaf, bakla, baklush, begi. Kilala ang mga bakla bilang mga masayahin tao. Tinuturing silang entertainer ng lipunan. Kahit na ang iba'y tingin sa kanila ay salot sa bayan. Gumagamit sila ng ibang paraan ng pananalita na tila epidemya ang kumakalat bigla. Sino nga bang gumagamit ito at paano ito nagsimula? Nagsadya kami sa Universidad ng Pilipinas upang masagot ang mga tanong na bumabagabag sa aming isipan. Palagay mo 25, de kalahati yung kanya. Kaya mas 25 pa ulit. Kaming nagtungo sa Departamento ng Sociology, nilakbay ang lugar na hindi namin alam. Subalit ayon sa kanila, may mas masasagot ang aming katanungan kung tutungo kami sa Departamento ng Linguistiko. At tama nga sila. Nasagot ang aming mga katanungan na bumabagabag sa aming isipan. Siguro ilagay natin sa context, so yung Beckham is a social dialect. Social dialect, ibig sabihin, it's one of the variations of a language. Kasi lahat naman ng language may variations. Yung variations na mas kailan natin based on yung geographic distribution, yung tinatawag as the dialect. Okay, however, may mga variations pa within the language na batay dun sa mga sa social class, batay sa edad, batay sa gender, batay sa kung ano mga bagay, mga social factors. At kayo, tinatawag yung variations sa language na yun, tinatawag na social dialect or social language. And Gaylingo is just one of the many social dialects na nag-exist. Perhaps a very interesting feature of Gaylingo, it's being very dynamic. Ibig sabihin, mabilis siya magbago. Napakabilis siya magbago. It's one of the most dynamic, it's probably the most dynamic na social dialect na meron tayo dito sa Pilipinas. Napakabilis siya magbago dahil na rin siguro dito sa kakabit niya na feature of what they call veiling or yung pagpupugli. Kasi kailangan mo i-veil or i-veil yung mga conversations para hindi kayo maintindihan ng wider na society. That way, you avoid cultural violence given that the society that we're living in is patriarchal and Judeo-Christian in nature. So in a sense, it helps the gays express themselves without fear of cultural violence. So, kaya rin mabilis magbago. Kasi once po pasok na sa mainstream yung mga salita, pinapalitan na nila yung salita para hindi maintindihan. Given na yan yung isa sa mga primary reasons why kailangan i-veil yung language. So, all social groups, I may say social dialects, may sarili. So if you're going to ask me kung kailan ito nagsimula,
Bakit mo nagsimula? Pareho lang yung sagot niya sa iba pang mga social dialects. Nung lalo nagkita yung dalawang tao at nakita nila na pareho yung kanilang experiences, pareho yung kanilang mga dinaanan sa buhay, pareho yung kanilang mga hinaing, pareho yung kanilang mga gusto. Kailangan nila ng a code na kung saan pwedeng i-encode lahat ng mga yun. So, nade-develop ngayon ng panibagong social dialect. If you just look at your barkada halimbawa, just within your barkada, meron kayong mga salita na ginagamit na sa inyo din lang, exclusive to your barkada. Kasi, bahagi yun nung karanasan ninyo bilang isang barkada. If you look at it from the point of view, let's say, of yung intergenerational, the way you speak, yung mga mas nakababata, is very different from the way magsalita yung mga nakatanda. And yung language na ginagamit ninyo pagkausap ninyo yung mga kaibigan is very different from the language na ginagamit ninyo pagkausap ninyo yung lola at lola ninyo. Okay. Ngayon, yung research dun sa Galingo before 1995, madalas sinasabi na there's no system to it, na wala itong sinusunod ng mga rules, etc. etc. Na dun sa articles ko, I disagreed with yung ganung pananaw kasi yung language naman is always governed by rules. Kasi kung walang ang tuntunin dun sa wika, paano ka mag-encode at paano ito ma-decode nung kausap mo. Kaya kailangan palagi may rules. And what I noticed dun sa word formation, yung morphological processes involved dun sa pagbuo ng mga salita sa Galingo, it's the same as any other language, yung mga processes na ginagamit. So parang like yung affixation and reduplication and the use of acronyms and neo-semantics or yung pagbabago ng mga meanings. Marami ka rin makikita borrowings from other languages, again because of their experience as a group. So itong mga processes ito, makikita mo rin ito sa iba pang mga wika. So, hindi naman exclusively yung mga processes na yun, makikita mo lang sa Galingo. It's the same process all over. Kaya nga sabi ko na siguro ang interesting na feature ng pagkakaiba talaga ng Galingo ay yung pagiging. Pinapanayam namin ang ilan sa mga bakla na gumagamit ng ibang paraan ng pananalita na tinatawag na Galingo mula sa bata, binata, at dami. Sayos na ito. Iba na yan. O, doon na kayo. Masalo. Sister. Sister ito. Sister natin. Wala ka pa kape. Kung tinatawag mo yan. 1, 2, 3. Ano mo na ito? My name is Michael Jordan. Ano naman yung pangalan mo kapag, usually kapag kasama mo ng mga bestie? My name is Samantha Nicole Maria. Sa paanong paraan mo naman, kanino mo natutunan yung mga ganyan talaga? Sa friends ko. Friends? Sino? Si Mama Rosel, si Janjan, lahat. Bigay ka nga ng mga eksakto na pang bestie na usually o karaniwan mo sila. A pleasant afternoon teaching to everyone. A lady of Anna View is a 16 years young stunner
Barangay Commonwealth Quezon City, taking the Bachelor's of Science Business Nursing Major in Tourism Management. My name is Maria Katrina Tatiana Lipo, Salvador Montecarlo. But today, please go allow me to stand by the name. Ang babae, isang lumipad na ipapawid at kinilala bilang si Alvina. Lumunok ng puting bato sa baybigtas ng Katagang Garna. Naging Gabriela sa Asian Treasure. Pinasok ang mundo ng mahika bilang si Sabrina. Lumipat sa dos ng panggap bilang si Laika Saloma. At ngayon, nakaupo sa inyong harapan, mula ulo hanggang paa, wala nang higit pa sa akin. Miss Angel. So, bako po, ayun mo. So, bawal yung mga nakakamatay. Kailan mo natutulong magsalita? Kailan mo natutulong magsalita ng Becky? Natutunan ko magsalita ng Becky. Siguro ako, grade 6. Nung grade 6 ako, hindi pa ako sanay magsalita. Pero, kumbaga paunti-unti pa lang, hindi pa ganun ka-kalihasa. Yun. Pero natutunan ko siya, nasali na ako, nahasa na ako nung pagdating ko ng first year. Tsaka second year. Bakit karaniwan ba ng mga kasama mo, mga Becky? Karaniwan kasi, syempre mga bakla-bakla ako eh. Parang alam ko sa sarili ko na doon ako nababagay, hindi sa ibang tao. At saka sa mga girl din. Bakit kailangan nyo magsalita ng mga ganyan? Bakit kailangan? Kasi sa tingin ko, dito ko, sa ganitong paraan, sa ganitong uri ng salita, namin na-express yung damdamin namin sa ibang tao, tsaka kung paano kami umarte o ano. Kasi dito nakikilala yung yung pagiging isang bakla mo sa ganitong salita. So, Paano pamamaraan kung natutunan? Tulad na, marami kasing pinalitang salitang Tagalog yung mga bakla eh. Tulad ng witchel. Yung witchel, hindi o pwedeng wag. Yung detest dito. Yung anes, Tapos yung mataygi ka na, mamatay ka. Mga kapatid ko, marunong sila magsalitang bakla. So, dahil sa sanay na ako sa ganitong salita, nagagamit ko, na-apply ko to sa loob ng bahay namin, maging sa magulang. makikipag-communicate ka sa mga kapatid mo ng ganyan salita? Oo, kasi nakaintindi naman sila eh. Sa iyong palagay, dapat bang isulong ka ng mga Becky? Ng mga Becky, sa kabila ng pagsulong natin ng para sa subject ko sa sociology. Para bilang isang bakla, kailangan karapat-dapat kung sino yung salita namin. Para kasi sa akin, hindi pa rin pwedeng itulong yung salita namin. Kasi meron tayong nakagit ng wika, yun yung wika ng Tagalog. Yun yung nakagitan natin wika. So, ito pa rin yung ginagamit natin simula nung natuklasan yung Pilipinas. So, kailangan ito pa rin yung isulong natin sa ibang bansa. Kasi, Nakakaloka ka. yun nga, ito yung nakasanayan natin. Kasi kasi ng batas, kahit bakla kami, kahit retokada ka pa, maganda ka pa, babae ka. Lalaki ka pa rin sa paningin ng batas. So, erase naman ang pagsasalita mo ng back. Ano kung erase? Ano yung Lamang. may process, lamang dahil mo kukunain na gamit mo ng maral, yung pagsasalita ng sinisyo o pagsasalita ng back. Mas marami kasi percent, kung baga sa akin, 5% ko ng, siguro 60 yung sinasabi kong bakla sa pang-araw-araw. Kaysa sa Tagalog, 40% lang. Mas lamang. Sa araw, mas maraming beking salita kung ginagamit. Oo. Mas lamang siya. Okay. Kaya naman,
umaga. Ay, gabi na. Bayan. Pasok na. Sige na, ikaw ba? Welcome to Jollibee Mall. Sige. Ganto kayo. Tama naman ni Yaya. Sino yung mga kasama mo dito sa bahay niya? Yung yaya ko. Saka yung yaya ko kasi. Mukha akong nari sa... Tapos, Mag-cook mo kami ng Becky. yesterday, Hindi ka na rin uwi na uwi. Oh my God, I'm oh my God, what's your featuring? Kireme. Ito yung so patay Ano ba dito. niya? Ano na uwi? Kaya mo ng Becky. Huwag gagawin, girl. Ang ano lang ang mga. Okay, pinatawag ko kayo lahat. Ito po yung si Yaya. Ay, ito yung ni friend of mine. Miss Rosalyn C. Cortez. Matik to. Si Yaya, so patay ang bawang kaya kung tayo pa ng mabawang kipay. Kaya hindi na kaya malulusog po ang mga bata. Yung dito sa pagkakataon ito, minsan ginagamit yung language as a weapon also. Para yun nga, ginagamit as a weapon para to combat or to avoid yung cultural violence. At the same time, you can talk about things without redefining relationships. Kasi pwede nyo pag-usapan yung mga tao sa paligid ninyo nang hindi nila naintindihan. Tapos, hindi mo kailangan mag-redefine ng mga kaayusan. So it's almost like committing murder with a smile tucked between your lips din. Yung paggamit mo yung gaining mo. Pero it's also a double-edged sword. Kasi, while it has power, it's empowering yung gay lingo kahit sa social group na yun. There's also a feature that makes nagiging matingkad yung pagkakaiba nung gay population, gay group. So, in a sense, kung sa ganung paraan, it's a double-edged sword. So, that's what I can say about gay lingo. The rest you can read from that article and from another article. Ang pagbasok namin sa mundo ng Beli ay isa sa hindi malilimulang karanasan. Mabago at masaya ang marami kang matututunan. Kapag sila ang iyong kasama, naliwanagan ang aming isipan at patuloy na namamangha sa paraan ng kanilang pananalita. Naway mapanatili ang sayang na ibibigay sa ating mga labi. At huwag nawa nating kalimutan ang isang salitang kanilang kinakailangan. Ang respeto sa kanilang pagkatao. Ano yung pangalan mo? Usually kapag kasama mo ng mga Becky, may gusto man kang Nicole Maria. Salitang Tagalog yung mga bakla eh. Tulad ng Michelle. Ha? Wala. Ang Becky ay isa sa mga halimbawa at patunay na buhay na kultura dito sa Pilipinas. Sa kabila ng kakaibang tingin sa kanila sa lipunan natin, nananatili sila bilang mga namumukod tanging parte ng lipunan na may sarili at kakaibang lengguwahe na hindi lahat ay nakababatid.